3D printed medical accessories, action figures, and daily essentials. Ilan lang yan sa mga obra ni Dr. Sheila Afala, isang family medicine specialist sa Makati City. Kwento ni Doc Sheila, nagsimula ang kanyang 3D printing hobby 7 taon na ang nakalilipas. Meron kasi akong hobby, yung hydroponic. So parang gardening siya na gumagamit ng solution lang at hindi soil. And then merong instrument doon, yung seedling plug molder. Gusto kong gumawa at gusto kong magbenta. Doon po nag-umpisa yung aking hobby at saka business na journey sa 3D printing. Pagdating po nung pandemic, gumawa na po ako ng mga health-related na 3D printed items. Since wala pa pong face shield dito sa Pilipinas noon, 3D printing community po yung nag-start na gumawa ng face shield sa Pilipinas. After po noon, start na po akong gumawa ng mga accessories, halimbawa sa stethoscope, tapos po mga accessories sa respirator. Matapos ang pandemya, mas napalawak pa ni Doc Sheila ang kanyang ginagawang imbensyon hanggang sa maisipan niyang gumawa ng mga produktong magagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. Isa na rito ang kanyang viral coin organizer. Ang coin organizer kasi, ginagamit talaga siya sa mga lugar na hindi ka pamilyar yung coins. So, parang ang hassle kapag magbabayad ka. Tapos, may mga nakapila na sa likod, tapos maghahanap ka pa lang ng coins. Doon nandito tayo sa Pilipinas, yung coins kasi natin, yung bagong labas, medyo magkakapareho yung size. Tapos medyo magkakamukha din yung itsura. Naririnig kong reklamo sa mga matatanda before at saka sa malalabong mata, mahirap daw magsukle. So naisip ko, bakit hindi ko gawin sa Pilipinas? Dahil sa patok na produkto, umabot na raw sa 6 digits ang kinita ni Doc Sheila sa paggawa ng 3D printed coin organizers. Sa kasalukuyan, nagde-develop na rin siya ng coin organizer para sa loob ng sasakyan. Bilang isang developer na nakatutok sa pangangailangan ng mga tao, inaengganyo niya ang mga Pinoy na simulan ang kanilang sariling imbensyon. Ang amazing kasi po sa 3D printing, since nung simula kasi po bata ako, gusto ko po talagang mag-tinker. So gumawa ng kung ano-ano. So amazed po ako dun sa mga kayang gumawa ng mga inventions. Ang alam ko, pag marunong kang mag-design, or kahit actually hindi, kaya mong gumawa ng kahit ano-anong bagay. So kung meron po kayong idea na gusto nyong gawin, umpisahan nyo na po yan, magsimula kayo sa sketch, and then kung nagawa nyo na po yung design at na-test nyo na po, pwede nyo na po siyang i-release sa market.